Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So, alam nyo ba na 97% ng mga Pilipino sa oras na to, buong mundo na nakikisa sa ating mahal na Pangulo, sa ating mga congressman na nakikipaglaban para mabigyan ng katarungan yung mga naapi ng mga nakaraang administrasyon, ay nagdiriwa ngayon. Masaya. Bakit? Mayroong isang demonyo, isang diablo na nahuli na ngayon. Isang taong berdugo, isang taong walang awa, isang taong walang respeto sa Diyos, isang taong walang respeto sa batas, isang taong walang respeto sa kanyang kapwa-tao na walang iba kundi si Digongyo. Hawak na ng PNP. Hawak na ng PNP yung Lord of Lords na mga drug lords. Hawak na ng PNP o Philippine National Police yung kasabwat ng China. Yung taong nang bugaw sa bansa natin para maging taguan na mga walang ya, mga gago, mga demonyong mga Chino. Ngayon, napanood ko yung palabas, nagtatanong yung walang ya, gago, si Raulong, si Digongyo. Ano ba daw ang kasalanan niya? Nagtanong! Ang ganda ng tanong. Natutuwa ako sa tanong mo, Digongyo. Natutuwa ako kasi nagtatanong ka, ano ba ang kasalanan mo? Ngayon, kung hindi mo alam kang diputa ka, ikaw demonyo ka, ikaw diablo ka, pumatay ka lang naman. Nagpapatay ka lang naman ng mga inosenteng tao na mahigit 29,000 maliban doon sa 1,000 totoong nagda-drugs. Nagpapatay ka ng mahigit 20,000 katao na walang malay, walang kasalanan, na mayroong karapatan na sagutin, humarap sa hukuman, na pinapatay mo na lamang ang ganong-ganon gamit yung peking war on drugs mo, dahil ang totoo, ang layunin mo, ubusin yung mga Pilipino dahil kasabwat ka ng bansang China para sakupin ang bansang itong diputa ka. Tuwan-tuwa ako. Sa totoo lang, walang-wala ako ngayon. Pero dahil sa nalaman ko nahuli na yung diputa at si Raulong gagong demonyong yawa, na Digongyo yan, hahanap ako ng bayawak. May mailitsyon man lamang. Hahanap ako ng baboy damo sa oras na to. Para may pagdiwang lamang yung pagkahuli kay Rodrigo Roa Duterte. Anong nagawa ng mga DDS? Anong nagawa ng mga sinasabi ninyo magpapakamatay ko para sa puon ninyo? Ito yung sinasabi ko. Naggagaguhan lang. Naggagaguhan lang, nagpaplastikan lang yung Rodrigo Roa Duterte na yan, pati yung mga DDS niya. Pero totoo, wala yan. Dahil alam mismo ng mga DDS na mali yung puon nila. Wala na sa tamang pag-iisip yung puon nila at talagang mali yung puon nila. Na kaya lamang sila sumusunod dahil nababayaran sila. Ngayon, nakita nyo kung gaano kalambot, gaano kahinhin si Rodrigo Roa Duterte na dati akala mo kung sino? Di ba? Nakita nyo? At isa pa, sa naalala ko, naniniwala ako kahit hindi ko nakikita ang ating minamahal na Senadora Leila de Lima, tuwan-tuwa yun ngayon. Especially, yung ating ginagalang at minamahal na Senator Antonio Trillanes. Magandang araw sa mga Magdalo. Mabuhay ang Magdalo. Mabuhay tayo ng mga Pilipino na kung saan ay walang tigil at hindi nagsawa na ipaglaban ang katotohanan o ang hustisya laban sa mga demonyong katulad ni Rodrigo Roa Duterte na umabuso sa kanyang pera at kapangyarihan.
O ngayon, anong masasabi ninyo mga DDS? O lalong-lalo ka na, Panelo, kung nasaan ka mang butiki ka. Ano magagawa mo? Gagawa ka na naman ng kung ano-anong mga diskarte. Wag na, oy. Ha? Kahit ano pang galing mo, Panelo. Yang payat mo, dodoble yan. Dodoble yan. Dahil sisiguraduhin ko sa'yo na kahit anong gawin mo, kahit ano pang alam mo sa batas, wala ka nang magagawa. Dahil nakatakda na parusahan ng Diyos yung nagwalang niya sa kanya. Yung nagsabi sa kanya na estupido. Ha? Nakatakda ng parusahan ng langit yung dyablo na poon ninyo. At ito pa, itong mas maganda. Pag-usapan naman natin yung anak niya. Ha? O siguro, Inday Sara alias Mary Grace Piatos, kinakabahan ka na ngayon. Kasi, alam mo na siguro kung anong kasunod nito. Kaya kayo mga DDS, huwag na kayong mangarap na may magkakaroon pa ng Sara Duterte alias Mary Grace Piatos na magiging presidente. Dahil sigurado, na bago mangyari yun, ha? Wala na, nabubulok na sa kulungan, ha? Si Sara Duterte alias Mary Grace Piatos na batikang magnanakaw sa pera ng taong bayan. O ngayon, ano na naman sasabihin ng mga vlogger? O Bayad Bay, Coach Bully, Boss Dada TV. Ano sasabihin nyo na naman? Hindi tama. Ibig sabihin, mas tama yung pumatay ng mahigit 20,000 katao na hindi dinadaan sa proseso? Ano ang tama? Ang hulihin si Rodrigo Roa Duterte para sagutin yung mga katanungan na dapat niya sagutin na ayaw niya sagutin dito sa bansa sapagkat may impluwensya siya kaya walang magawa ang ating bansa? O yung, alam mo na, di ba? Sa totoo lang, Luzon, Visayas, Mindanao, sa oras na ito ay nagdiriwang sapagkat nalalaman ko at alam nyo rin na naging biktima ni Rodrigo Roa Duterte ngayon ay nagdiriwang. Nagdiriwang ngayon yung mga dugo na sumisigaw ng katarungan. Nagdiriwang ngayon yung mga taong pinapatay ni Rodrigo Roa Duterte. Dahil alam nila na ito na yung oras at pagkakataon na mapapanagot si Rodrigo Roa Duterte ng ating hukuman o ng hustisya. Ngayon, Sara Duterte, kayo, Bato at Bongo, kung ako sa inyo, mag-prepare na kayo. Mamaalam na kayo sa mga dapat ninyong pamaalaman. Dahil, baka isang araw, kayo naman ang susunod. Lalong-lalo ka na, Bato de la Rosa, tandaan mo, kung yung puon mo, hindi nakaligtas sa ICC, ikaw pa kaya? Ha? Lalong-lalo ka na, Bongo. Ha? Kung yung puon mo, na hinihimuran mo ng puwet, na hiniheli mo, pinapaliguan mo, ha? Ay hindi pinatawad ng ICC o ng hukuman o ng hustisya, ikaw pa kaya? Kaya wag ka nang magbait-baitan, Bongo. Dahil alam ng mga tao na ikaw isang gago, na kampon ng isang demonyo, na kung saan pinapakadiyos mong tarantado ka. Ha? Kayo mga DDS, kawawa naman kayo. Ha? Ano na naman gagawin ninyo? Magrarari-rari kayo. Mga putang ina ninyo. Ito na yung sinasabi ko. Hindi lahat ng panahon ay sa inyo. Sa loob ng 6 na taon na mayagpag yung amo ninyo sa pagiging demonyo, sa pagiging walang niya, sa pagiging diablo, pues, ito na yung panahon. Putol na ang sungay at buntot ng amo ninyong mukhang unggoy. Na katulad ninyo, na mga tarser. Naglalakihan lang yung mga mata ninyo pero bulag kayo. Sa katotohanan, naglalakihan lang yung mga tenga ninyo katulad ng tarser. Pero mga bingi kayo sa katotohanan. Yan ang katotohanan. Ngayon, Mary Grace Piatos, kamusta ka na?
Alam ko, nanginginig ka at galit ka kasi wala kang nagawa. Pero isa lang ang masasabi ko sa iyo, Sara, maghanda ka na dahil isusunod ka na. Alalahanin mo ang mga kasalanan mo, pananakot mo sa aming Pangulo. O, Merry Crispiatos, alam ko, lungkot na lungkot ka. Paano ba naman kasi? Ang yabang ng tatay mong si Raulo. Ha? Anong sabi niya doon sa camera? Baka mamatay na lang siya, hindi pa siya ma-aresto ng ICC. Pues, eto na. Sa kayabangan ng tatay mo't naghahamon sa ICC. Ito ang resulta, mga putang ina ninyo. Mga tarantado kayo. Eto na yung resulta. Kundi ba naman kasi gago, 100 may topak yung tatay mo. Ayun. Ngayon, lusutan nyo. Pero isa lang ang sasabihin ko sa iyo, Inday Sara Bulate, alias Mary Grace Piatos. Hindi nyo makokontrol at hindi nyo ma-e-impluensyahan ang ICC. Sinisiguro ko yan. At sisiguraduhin ko rin sa iyo na malabo nang mangyari yung pangarap mo, lalong-lalo na yung sinasabi mong gusto mong tumakbo ng pagkapangulo. Gago! Ayaw ng mga Pilipino na maging pangulo ka. Dahil kitang-kita naman na bangag ka katulad ng tatay mo. May sayad ka rin sa utak katulad ng tatay mo. Ayaw ng mga Pilipino. Gising na yung mga Pilipino o karamihan sa mga Pilipino maliban na lang sa mga nauuto mo, sa mga nababayaran mo. Pero karamihan sa mga Pilipino, alam na kung ano at sino ka. Isa kang magnanakaw, na mas malala pa sa tatay mo. Kaya ayaw ng Pilipino na maupo ka. Bakit? Alam namin na mas lalala ang kahirapan ng bansang ito kung merong Mary Grace Piatos na katulad mo. Kaya, sorry. Hindi ipapahintulot ng Diyos na magkaroon ng bansang ito ng isa pang Duterte na gagamitin lamang ang kapangyarihan para sa kanyang sarili, para lamang tulungan ng ibang bansa para sakupin ang bansang ito. Gago! Etong napala ninyo. Alam nyo, inuulan po ng text message ang aking cellphone ngayon. Inop ko na lang. Dahil sa dami na nagbalita sa akin, dahil sa daming natutuwa, lalong-lalo na yung mga naapi ni Rodrigo Roa Duterte. Minaliit ni Rodrigo Roa Duterte ang kamera. Ngayon, ano ka? Anong say mo, Rodrigo Roa Duterte, sa kayang gawin ng gobyerno sa'yo? Akala mo mananatili ka pa ring hari? Akala mo mananatili ka pa ring makapangyarihan higit kanino man, maging sa hukuman? Kung noon nagagawa mong takutin ang lahat, pues ngayon, takutin mo yung lela mong panot. Rodrigo Roa Duterte, putang ina mo ka. Pasalamat ka, mabait ang gobyernong ito. Naalala mo yung sinabi mo? Yung mga kriminal, wag na pakainin yan, patayin na yan, putang ina mo ka. Pasalamat ka. Hindi kasing gunggong, hindi kasing sama, hindi kasing berdugo yung pag-uutak naming Pangulo ng katulad mo. Pasalamat ka, napakabait ng Pangulo namin. Ayan, pinapakain ka pa. Balita ko, pinapakain ka ng maayos. Inaalagaan ka pang kriminal ka, demonyo ka. Pero hindi na natin patatagalin. Ang importante, masaya tayong lahat ngayon sapagkat yung berdugo na si Raulo, na sinungaling, traidor na tao, na kunwari ay mahal niya ang bansa, nakakampi naman pala ng China, ay nahuli na. Kaya sa araw na to, kasama nyo ako, kasama nyo kaming mga vloggers na nakikipaglaban para sa ating mga Pilipino, lalo na sa ating mahal na Pangulo, kasama nyo kami nagdiriwang ngayon. Sapagkat yung demonyo at si Raulong gago na katulad ni Rodrigo Roa Duterte ay hawak na ng batas. At sigurado ko, Bato de la Rosa, baka naman, huwag kumpiyansa boy.
Madali ka makilala kasi kalbo ka. Ikaw lang nagbubukod tanging senador na kalbo. Wala nang iba. Pati ikaw, Bongo. Ikaw lang yung mukhang mangga dyan na itsura. Kaya ingat-ingat ng konti, bata. Ha? Ingat-ingat ng konti. Dahil nasa listahan din kayo ng ICC. Kaya salamat talaga. Alam nyo, nagsimula po ang lahat ng ito. Dahil po sa ginawa po ng ating magiting, minamahal at ginagalang na Senador Antonio Trillanes. Mabuhay si Senador Antonio Trillanes sapagkat hindi na sayang yung kanyang pakikipaglaban para sa katarungan, para sa ating bansa at para sa katotohanan. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.